Naalala niyo pa po ba yung immigration officer sa NAIA na nagsauli ng malaking pera na naiwan ng isang pasahero? Hindi siya nagpasilaw sa pera kahit nangangailangan din siya para sa kanyang inang may cancer. Ngayong Pasko, siya ang napiling pasayahin ng ating mga reporters na sina Teresa Andrada, Pia Arcangel, Michael Fahatin, Lia Manyalak, Jamie Santos, JP Soriano, Sherry Ann Torres at John Consulta. Gintuman para sa maraming tao ang 1 milyong piso. Hindi nasilaw dito ang immigration officer na si Amando Amizuela. Kamakailan, nakapulot siya ng isang envelope na may lamang ganitong halaga. Hindi nagdalawang isip si Amando na isauli ito sa may-ari kahit pa matindi rin ang kanyang pangangailangan. Nakikipaglaban kasi noon sa ovarian cancer ang kanyang ina. Pero bakit nanaig pa rin yung kabutihang asal? Yun ang tumakbo sa prinsipyo ko eh. Hindi akin yun. Kailangan ko isauli. At saka, hindi kami ganun pinalaki ng magulang namin. Ito na wala kang kahit anak na rin. Paano po ang ginawa niya? Sa kabila po na kahirapan namin, hindi siya ng 2 isip na isauli ang pera. Marami ang humanga sa katapatan ni Amando, gaya ng isang anonymous donor na nagpatago sa pangalang Mang Jose para ipaabot ang anyay maliit na halagang naitabi, pandagdag daw sa pagpapagamot ni Aling Rosita. Napanood ko sa 24 oras. Amando, pagpatuloy mo ang ginawa mo at gagawin pa. At alam ko, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Maging kami na antig. At dahil Pasko, naisip namin surpresahin si Amando at ang kanyang ina. Excited na pinagplanuhan ng aming grupo ang isang sorpresang pagbisita at isang selebrasyon para kay Aling Rosita. Dala na rin namin ang ipinaabot na tulong ni Mang Jose at isang espesyal na t-shirt na pirmado mismo ni Pangulong Noynoy Aquino. Nalaman ni Pangulong Aquino ang story ni Amando, kaya nais daw niyang iparating ang pasasalamat sa tapat na immigration officer. Pero ilang oras bago ang aming pagpunta sa mag-inang Amizuela, pumanaw na si Aling Rosita. Ang masaya sana naming plano na uwi sa pakikiramay sa mga naulilan ni Aling Rosita. Doon namin nakita si Amando na pilit na nagpapakatatag sa gitna ng pagdadalamhati. Ngalan ko ng aming sitwasyon. Gusto namin magpapot ng aming pakikiramay. Hindi ako sino never. Iniabot namin ang tulong ni Mang Jose at ang regalong gusto sana naming ipakita kay Aling Rosita. Sa pinaka-siguro nire-represent ang tao ngayon natin, si President Noynoy. Alam din niya po yung story niya, yung ginawa po ninyo. Sorpresa po ako sa kanya nung pinadala niya itong bulaklak. Wala po ako mamalay-malay. Ako. In fact, sir, hindi lang po nagtatapos po doon. Meron po siyang personal na gift para sa iyo. Di napigilan ni Amando na maluha nang itaas ang t-shirt sa harap ng labi ng kanyang ina at ipakita ito sa kanyang mga kaanak. Pangulong Benigno Aquino III, maraming salamat po sa pagkilala. Sampu po ng aking pamilya, nagpapasalamat po kami ng sobra. Lalong-lalo na po sa GMA7 na hindi niyo po kami kinalimutan. Masayang-masaya po ang nanay ko. Alam ko po dadali niya yung karangalan sa buhay. Kahit sa kabilang buhay po, dala-dala niya yung karangalan ng pamilya ko. Bagamat ang grupo namin ang naging instrumento para kahit paano'y mahatiran ng biyaya at mabigyan ng kasiyahan si Amando, kami rin mismo nakatanggap ng napakagandang regalo. Dahil ang ipinamalas niyang katapatan at kabutihan, nagsilbing inspirasyon sa amin. Pumano man si Aling Rosita, mananatili namang buhay ang kanyang alaala at mga aral sa kanyang pamilya. Kasama si Teresa Andrada, Pia Arcangel, Michael Fahatin, Lia Manyalak, Jamie Santos, JP Soriano at Sherry Ann Torres, John Consulta, nakatutok 24 oras.